Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa isang araw, ating ipagdiriwang ang Epifanya o ang pagpapamalas, pagpapakilala ni Jesus, hindi lamang sa bayang Israel, kundi ang kanyang pagpapakilala sa buong mundo. At kung inyong napansin, ang mga pagbasa bago tayo makarating sa Epifanya ay tumutukoy sa isang katotohanan. Ano iyon? Ipinapakilala si Jesus. Sa mga nakalipas na araw, ipinakilala ni Juan Bautista ang Panginoon. Ito ang pinakarurok o climax ng kanyang pagpapakilala sa Mesiyas. Nang ituro niya, ipakilala niya si Jesus bilang Kordero ng Diyos. At ngayon naman, sa ating Ebanghelyo, natunghayan natin na ipinakilala ng mga alagad si Jesus sa isang taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Ano ang siyang ibig sabihin nito? Alam po ninyo, sa pagpasok ng ating bagong taon, nagpapatuloy pa rin naman po yung pagpapakilala ng Diyos. Hindi po siya tumitigil. Sa katunayan, sa tuwing siya'y magpapakilala, kasabay nito yung pagtawag niya sa atin. Yun po yung sigurado. Ngayon 2024, muling magpaparamdam ang Diyos, patuloy siya magpapakilala, at higit sa lahat, aanyayahan niya tayo na sumunod at sumama sa Kanya. At sa bawat pagpapakilala ng Diyos, inaanyayahan na tayo sa iba't ibang pamamaraan. At ang Kanyang paanyaya, minsan ipinapadaan sa iba't ibang pamamaraan o sitwasyon. Minsan rin naman, ipinapadaan yung kanyang paanyaya sa iba't ibang mga tao na kanyang ginagamit upang siya ay ating makilala. Kaya nga po, ito po yung hamon ng ating pagbasa ngayong unang Biyernes ng taong ito, ngayong unang Biyernes ng buwan ng Enero. Nakikilala ba natin si Jesus kapag siya'y nagpaparamdam sa atin? Madali ba natin makilala ang Diyos sa pamamagitan ng sitwasyon o pagkakataon na siyang ating nararanasan? Sa Ebanghelyo, medyo nagduda pa po si Natanael nung kanyang sinabing, meron bang mabuting manggagaling sa Israel? Na kung ating titingnan, minsan ito po yung pakiramdam natin. Pag meron tayong kinakailangang gawin, hindi natin kagad naiisip, baka ang Diyos yung nagpapakilala sa atin. Pag meron tayong isang bagay na kinakailangang piliin, hindi natin naiisip na baka ang Diyos ang siyang dumarating sa atin. Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, sa unang mga araw ng ating bagong taon, isang katotohanan ng ating pananampalataya ang ibinibigay sa atin bilang paalala. Hindi tumitigil ang Diyos na tayo ay Kanyang anyayahan. Hindi titigil ng Diyos na siya ay magpakilala sa atin. Kaya ngayon sa misang ito, ano pong biyaya yung ating hihingin? Una yung biyaya na makilala natin ang tinig ng Diyos na nangungusap sa atin. Pagka po kasi minsan, alam niyo, kailan ba natin nakikilalang ang Diyos yung dumarating? Nalalaman lang natin yung Diyos kapag tayo po ay merong hindi magandang karanasan. Aminin ninyo, pag may sakit tayo, abot-abot yung nobina. Pag meron tayong pinagdaraanan, talagang abot-abot yung paglapit. Pero kapag simple lang, chill lang, kahit ang Diyos ating nakakalimutan. Kaya ngayon po, hingin natin yung biyaya na marinig yung tinig ng Diyos. Makilala yung kanyang pagdating. Sa paanong pamamaraan? Simple po lamang. Ano ang turo ng unang pagbasa? Mawili sa paggawa ng mabuti. Alam niyo, bilang ngayong kura paroko po ako, ang dami ko rin pong natututunan po sa mga tao. Hindi lamang kayo ang natututo sa akin,
Marami pong pagkakataon na kahit ako bilang pari, bilang kura paroko, ay natututo din sa paanong pamamaraan po. No? Kagaya po ninyo, pag naman parish priest ka, hindi ka naman superhero. Pag parish priest ka, kagaya ninyo, tao din po ako. At alam ninyo, may mga pagkakataon po talagang may mga taong susukat ng aking pasensya. Totoo po yun. May mga tao po talagang minsan talagang susukatin yung aking hangganan. Pero alam ninyo, lagi ko pong ipinapaalala sa akin sarili, ano po iyon? Yung sinabi sa unang pagbasa, there is always the basic goodness present in each person. Yun po yung lagi kong iniisip. Kaya yung isang taong minsan kaharap ko, kapag alam kong sinusukat yung pasensya ko, ang una kong iisipin, may goodness tong taong ito. Meron pa rin tong kabutihan. At yun po yung magbibigay sa akin ng lakas upang hindi tignan yung kanyang kahinaan, kundi hanapin yung mabuti na nasa sa kanyang kalooban. At sa ganung pamamaraan, parang dumarating ang Diyos. Na parang sinasabi ng Diyos, hindi mo ako makita, naririto ako sa taong mahirap makausap. Hindi mo ako maramdaman, narito ako sa taong, sabi sa unang pagbasa, si Cain, no? Talagang the evil one. No? At yung po isa po sa mga na-realize ko, may mga tao po talagang sadyang gagawa ng masama. Talagang pipiliin po talaga yung pagiging makasarili. Pero ang lagi ko pong paalala, nasaan yung kanyang kabutihan? Nasaan ang presensya ng Diyos sa kanyang puso? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, lagi nating tatandaan, ang Diyos hindi po titigil na tayo ay kanyang anyayahan. Kaya ngayon, tumahimik tayong sumandali. Imaginin po ninyo, sinasabi sa atin ng Diyos, Dora, sumunod ka sa akin. Imaginin po ninyo, ibinubulong sa atin ni Jesus, Lita Kave, sundan mo ko. Oo, inaanyayahan din kayo ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hindi lamang tayo hihingi ng biyayang makilala ang Diyos, kundi hihingi rin tayo ng biyaya. Matapos natin siyang makilala, mabigyan tayo ng lakas ng loob, tibay ng kalooban, nang sa ganon, ang kanyang bawat paanyaya, ating tatanggapin. Ang kanyang bawat pagpapakilala, ating gagamitin. Amen.